Ilog Pasig, ang daming mga malungkot at masasayang mga alamat. Na halos lahat ay alam ko pero maaari ko lang ikwento ang mamasaya at gusto ko kalimutan ng mga malulungkot. Mukhang meron kayo nais liwatin sa salitang malungkot, Kapitan. Ano ba ang nangyari? Matalas ang iyong pandinig. Totoo lang, nang marinig ko ang pangalan ng ilog, naalala ko ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra. Ibarra, parang narinig ko na ang pangalan niya. Ngunit ano nga bang nangyari sa kanya? Alam niyo ba? Senyor Simon, tila ikay namumutla. Ang paglalakbay ba na ito ay mahirap sa isang katulad mo? Ayos lang ang kapatid ko. Huwag na nating pag-usapan ng hirap ng paglalakbay. Pakinggan na natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ng Don Rafael na nag-alas sa Europa at Tumay. At sa kanyang pagbabalik, nalaman ang pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa kwento, habang siya ay tinutugis ng mga kawal, ito ay tumalo sa ilog at pinaulanan ng bala. Ang tubig ay naging kulay dugo, hudyat ng pagkamatay ng binata. Ano ang nangyari kay Maria Clara? Lumipas ang 13 taon, ayun lamang ang alam ko hanggang sa namatay si Ibarra sa ilog na ito. Maaari ko bang wakasan ang kwentong ito? Kaibigan ko ang nagampon kay Maria Clara. Siya ang nagsabi lahat ng kwento sa akin. Kung totoong mahal mo ako, tulad ng sinasabi mo, hindi mo ako hahayaang magpakasal kay Linares sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gustong magpasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Kung totoong mahal mo ako, tulad ng sinasabi mo, hindi mo ako hahayaang magpakasal kay Linares sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Ito ang dapat mong malaman para Damaso. Kaya namin na ibalagpasan lahat ng problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon, wala na siya. Patay na siya. Anong maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin muli. Hindi na, pero kaya mo akong tulungan makalimutan siya sa pagpasok sa amin sa kumbento. Hindi. Hindi ka magiging isang madre. Dalawa lang ang aking pagpipilian. Ang mamatay o pumasok sa kumbento. Mamili ka. Nasaan pa siya ngayon? Saan pa ba? Kung hindi sa kumbento. Hay nako, ibagal ang takbo ng gobyerno. Mababaw siguro ang ilog. Sa bagay, wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas. Wala tayong maaaring gawin dyan, Doña Victorina. Ayoko sana kontrahin ang iyong sinabi niyo. Ngunit ang mababaw na ilog na kaya di mulutas kung maghuhukay tayo ng panibagong lagusan. Ano naman ang magagawa noon, Senyor Simon? Mapapabisit ang paglalakbay at wala namang mababaw na ilog. Sa aking palagay, hindi ako samahan sa inyong sinabi si Sir Simon. Sapagkat maraming pera yung kakailanganin sa pagpapagawa na yun. Saan naman kukunin ng salapi? Hindi natin kinakailangan ng salapi. Pagawin ng mga bilanggo ng salapi. Nang sa gayon wala ng salapi yung kailangan listahin. Hindi sapat ang ating mga bilanggo at mga bilanggo ang ating gagamitin tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ako naniniwala. Nag-alsa ba ang bayan ng Egypto? Nag-alsa ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Titus? Akala ko ba maalam pa sa kaysayan? Hindi tayo taga-Egypto at mga Hudyo. Ay nako, wala kang kwenta kausap, di ka makaintindi. Kaya natin ipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila, Kapitan Basilio. Paano mo nasabi yun? Binigyan namin si Padre Arene ng isang kabayo bilang regalo at nangako siya makipagkita kay Kapitan General. At ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng kanyang bahay. Hindi ko labis maintindihan kung bakit ninyo pinipilit ang Akademya ng Wikang Kastila. Noong panahon ko, pinag-aaralan ay Latin, hindi Wikang Kastila. Si Kapitan Basilio talaga, makaluma, hindi pinapahalagahan ang modernasyon. Ganyan talaga lahat ng may edad. Nga pala, anong sabi ng iyong tiyang si Padre Florentin tungkol sa inyo ni Carlita? Payag naman siya. Sa totoo lang, ang lagi mo namin sinasabihan tungkol sa kasal. Oo nga eh. Talaga bang nais niyang hanapin mo ang kanyang asawa? Oo. Kung hindi, maaaring mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Pero sa totoo lang, si Don Tiburcio ay nagtatawag kasama ng aking tiyo. O, Senyor Simon, isagani ito si Senyor Simon ang mga aalahas. Huwag sana magsugat ang iyong damdamin sa gani. Pero totoo ba na napakahirap ng inyong probinsya na hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kinakailangan sa buhay. Ayun ang dahilan kung bakit hindi kami nabili. Tingin ko dapat tayo uminom ng alak para sa pag-unlad ng probinsya. Salamat, Senyor, ngunit hindi ako umiinom ng alak. Isagani, ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio. Pero sa oras na nakita ko siya, ay mabigat na ang pakiramdam ko sa kanya. Dapat tayo lumayo sa kanya. Isa siyang malakas na tao at ang kanang kamay ng general. Talaga? Oo, ayon ang sabi ng kanyang mga kaibigan at kanyang mga kaaway. Nakita kaya niya si Kapitan Tiago? Oo, si Kapitan Tiago ang kasama niya pagdating dito, kaya ngayon pinaghihinalaan na siya. Hindi ako papayag na magpapalipin ka. Ayoko din, Lolo. Kaso ito lang ang tanging paraan upang makabayad para kay tatay. Bakit hindi mo nang ibenta ang lakit na binigay sa'yo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yon.
Magpapaalipin na lang ako kaysa ibigay ang lakit na ito. Kahabag-habag ang buhay ng aking anak na si Tales. Binalaan ko na siya sa pagiging korap ng mga praje. Namatay ang kanyang asawa at nakatakas si Tano. At ngayon ikaw, Huli, gusto mo magpaalipin kay Hermana Pechang para lang sa pantubos ng iyong ama? O aking inko, huwag mo masyadong damdamin ng aking gagawin ay para lamang sa katakanan ng aking ama. Isa kang napakabuti na anak, Apo. Nakipasalamat sa taong nagtulong. Ako'y binilisan at sinatay. Ngayon ako'y pauwi na sa nagsimuling tahanan. 13 taon ang nakalilipas, ngunit ang alaala ng bigati ay kaliwa pa. Ang aking inong sisisa ay nabalik, at ang kapatid sa sisipin ay namatay. Ang buong buhay ko ay puno ng pagdurusa sa loob. May taong malapit, parang si Senyor Simon, pero baka totoo. Yan ka lang sa kinakatawa mo kung ayaw mo matay. Kung naaalala mo ako, nakita na tayo dito sa lugar na ito noon. Dito? Kilala mo ako? Lahat ng tao ay naniniwala na patay ka na gusto magbara. Ang iyong natukol sa Basilo ay dapat din. Hindi. Maaari mo ikamatay o ikamatay. Huwag kang mag-alala. Ang hindi malalaman ng isa. Inaasahan ko sasabihin mo yan. Dahil pareho tayong tutol sa libro. Ang inang mo nabaliw dahil sa kasakiman ng Espanya at ang kapatid mong pinatay. Umalis ako sa bayan ko upang payaman at magiganti sa kanilang lahat. Pareho tayo naghahanap ng hustisya kaya dapat tayo magtulungan. Ngunit ikaw ay mag-isa lang. Paano may sasagwan yung pagligan? Naglakbay ako upang magpayaman. Nakita ko ang kanilang karangyaan at pag-aabuso. Sa kanilang kasamaan ay minsan nakisama rin ako. Bakit? Dahil ang mga taong naabuso at saktan ay magiging kasamaan sa araw ng paghuhukom. Pagdating ng araw, maaasahan ko ba ang tulong mo? Isang pribilehiyo ay yan, ngunit kinakailangan ko ang kanilang. Nais kong maging magagamot at iyon ang nais kong gampanan. Bago manggamot ng mamayan, gumutin muna ang bayan. Pinakaya mo isa lang iyong mata. Sa katotohanan ng iyong ina at kapatid ay namatay dahil sa manang Espanya. Matagal na silang patay. Pag ba sumama ko sa'yo, bubuhay muli sila? Ang iyong bayan, hahayaan mo lang? Nag-aaral ako mabuti dahil sa'yo. Naniniwala ako sa pamamagitan ng katarungan makakawala ang ating bayan. Ang katarungan ay makakamit sa pag-isang madiguan na laban. Magkaiba tayo ng pananaw sa inyo. Ika'y may karapatan sa iyong sarili. Basilio, di na kita amin inaintindi. Ang aking pag-isip, ngunit kung nagbago ang iyong isip, ako'y puntahan lamang sa iyong lahat. Huwag mo akong kaawaan, Lolo. Hindi naman gaano kalayo ang bahay ni Hermana Pechang. Mabibisita pa din kita. Kung bumalik ang aking ama, pakisabi na lamang na pumasok ako sa kumbento. Aalis na po ako. Hello? Wala, anong nangyari sa'yo? Bakit ka napipipi? Anong nangyari sa'yo? Ang aking bahay bukas para sa inyo, Senyor Simon. Maraming salamat kami, Santanes. Ang aking plano ay magpatuloy pamunta sa San Diego. Sa tingin mo, sapat ba ang aking baril laban sa mga Guardia Civil? Hindi ka sigurado, Senyor Simon. Ngunit, ang aking baril ay kaya sila patumbahin. Tignan mo ang punong iyon. Matulustuhan kasi na, hindi ka magpapahalata dahil tataas ang sunod. Mataas ang kanyang pag-isip pagdating sa lahat. Ito ang unang pagkakapakita mga alahas. Napakaganda ng mga alahas na ito. Ang mga kayamanan na yan ay maaaring isira mo. Isang dukot mo lamang yan ay malaking porsyento ng ating bayan ng pagkasak. Tama. Ang mga kayamanan ay maaaring dahilan ng masamang bagay sa buhay. Ako rin ay nabili at bibenta ng mga alahas. May maaalok ba sa akin? Wala na akong mahalak sa inyo, Senyor Simon. Mali ka, Kabesan Tales. May natrato kay Huli. Ang lakad na ibinigay sa kanya ni Basilio. Ang lakit na iyon ay mahalaga kay Home. Sa totoo lang, mas pinili niyang magpaalila kaysa malayo sa lakit. Oo, Senyor Simon. Paano na pa sa kamay ni Basilio ang lakit na iyon? Ang kwento ay binigay ni Maria Clara sa taong may ketong dahil sa awa. At yung taong yon ginamot ni Basilio at ginamit ang lakit bilang pangbayad niya. Kabesan Tales, hindi ko pa nakikita ang lakit na yun, pero gusto ko na siyang bilhin sa halagang 500. 500? Kinakailangan ko munang kausapin ang aking anak, Senyor Simon. Babalik ako bago magdilim. Iniintay ko ang sagot mo, Kabesan Tales. Huli, Ika'y malaya na huli, hindi ka naalipi. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Basilio. Ang iyong kasiyahan ay sapat na. Para sa kasiyahan mo, gagawin ko ang lahat. Ang aking iniisip ay, saan kami titira ng aking lolo? Malalaman mo mamaya, huli. Ito ang iyong bagong bahay, huli. Hindi man ito ganoong kalaki, ngunit malayo naman ito sa problema.
Salamat sa lahat ng ito, Basilio. Dapat ko nang makita si Lolo ngayon din. Lolo, may taong nagpakita ng mabuting loob sa atin. Pakilagpasan ng plano tungkol sa paaralan. Masyado mahaba ang prosesong iyon. Ano pa bang meron dyan? Ang mga estudyante ay humihiling ng bagong struktura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang iba? Imbis na problema sa paaralan? Ano bang kaibangan nito? Ngunit kapitan, ang mga estudyante ay nag-aaral ng Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Anong pumasok sa isip nila at naisipan nila iyan? Kaibangan! Maganda kung suportahan natin ang ideya ito. Suportahan? Ang iyong iniisip ay mali. Dapat na hindi ito pagbigyan. Dahil kung ang mga Indio ay maiintindihan ng wikang Kastila, palagi nila tayong tututulan. Sa iyo sinabi, naniniwala ka na kung napag-aralan nila ang wikang Kastila ay para sa kanilang ikabubuti? Oo, dahil sa isang may hiling, kabaliwan at hindi naaalala. Kung ako tatanungin, nakakapangyalang ano ka lang yun. Tama, magkakaroon lamang ng tahimik na pag-aalsa gamit ang lapis at papel. Sa aking tingin, hindi ko nakikita ang iyong sinasabi, Padre, Sa isang punto ng panukalang iyon ay galing sa mga taong gustong-gusto ng pagbabago. Sa pamamahala bang ito ni Isagani, isang walang kwentang binata na pamangkin ng isang Indiong pari at suportado nila Makaraig at Basilio. Sa aking konklusyon, ay panukalang ito ay hindi dapat gawin. Di tayo makasiguro kung anong klaseng tao si Basilio. Sa halip, wala si Padre Salvi upang kwentuhan tungkol sa binata. Parang ang dami tinatago ni ng Basilio na yun sinasabi. Siya ay may masamang imahe sa Guardia Civil, sa kanyang kabataan at ang kanyang ama ay namatay dahil sa isang paguluhan. Kung ganon, gusto ko ang kanyang pangalan ay nakasulat. Kapitan General, kamanhin sa kayong papanggil. Sa panukalang ito, ang mga taong kasampot, sa panukalang ito ay kaingay-ngala. Dapat nga huwag gawin ng kanilang hinihin. Ang mga Indio ay dapat lang huwag matuto ng wikang Kastila. Ang dapat lang nilang tutunin ay magbayad ng buwis at sundin ang ating utos. At dapat lang sila maging makmak. Ngunit bakit? Bakit dapat sila ipagkaitan ng kalaman? Hindi ba totoo kung nalaman nila ang wikang Kastila, sila ay magiging kalaban ng Diyos at ng Espanya? Kung totoo, tayo ay babagsak kasama ang pamahalaan. Hindi ko tingin na yun ay mangyayari kung ano nila ang wika. Bakit? Bueno, bakit hindi natin hayaan na si Don Custodio ang magdesisyon sa usapang ito? Dahil dyan, ang ating pag-uusapan ay pagpabukas na lamang. Halika na at kumain. Kay Sarap, napakahusay ng tagaluto. Iyon ay totoo. Napakaswerte mo, Kapitan General. Bibihira na lang ang mga kilan napakagaling na pagluto. Kapitan General, dumating ang dalagang si Julia at nagmamakaawang palaya ay ng kanyang lolo mula sa pagkakakulong. Hindi pa kayo pwedeng kumain at umupo ng walang iniisip na problema? Ang mahirap na dalagang iyan ay 3 beses pabalik-balik dito. Bueno, palayain na maganda. Ngayon din, at siguraduhin na walang magsasabi na tayo ay walang puso. Nasaan si Makaraig? Ano ang nagpapatagal sa kanya? Magsiyaan mga kaibigan, tayo ay nagtagumpay. Ano ang iyong ibig sabihin? Nagkita kami kanina ni Padre Rene, sinabi niya sa akin na ang ating panukala ay pinag-uusapan ng isang maikling isang libro. Nakasama si Padre Gamora, Padre Sibayla at ang mag-aalala. Pinuto ng Kapitan General ang usapin ngunit tinakat ni Padre Rene ang usapin ng Pakito. At doon natin malalaman ang resulta. Hindi ba matagal iyon? Ayon ang sinabi nila sa buong sahay ni Padre Irene, ngayon, kaya ninyong paandalin ang usapin at si Don Custodio na nandoon ay isang mataas ang magbigay ng pasya. Sa iyong sinabi na sa kanyang parang ang solusyon sa problema? Tama na, kay Don Custodio at siya ay nangako sa atin na may gagawin siya sa buwan na ito. Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niyang pagkayatin si Don Custodio. Siya ay Indio at matalik na kaibigan ng aking ina. Paano ka kasigurado? Tatanggapin niya ang ating bill. Ako na nga alam, kung di ko maiikayat si Ginoong Pasta sa mabuting pamamaraan, kailangan nating gamitin ang mga mananayaw na sila kayo. Marunong ka na magsalita ng wikang Kastila. Hindi na kinakailangan ng paaralan. Hindi ako naririto para lamang sa aking sarili, ngunit para sa mga estudyante sa akademya. Sa pagdating ng araw, ikay matanda na, maintindihan mo ang aking sinasabi. Sa pagdating ng panahon na may puti ng aking buhok, ito ay magpapaalala sa akin sa aking pagtangging tumulong sa aking kapwa sa oras na hindi nila kailangan. Napakaraming bayahin, ngunit kaunti lang ang nagbabayad.
Kahiya-hiya. Kailangan ko na ang pera. At nakakala ka mababayaran mo na ang 9,000 na utang mo. Bueno, ang 9,000 ay gagawin ko 7,000 na lamang. Ayoko malugyan yung tindahan dahil sa akin. Salamat, senyor. Sa isang kondisyon. Ano iyon? Magpapatago ako ng mga armas sa iyong tindahan. Hindi sila magkasya sa aking tindahan. Kung wala kang kailangang katakutan, kung minsan lalabas ko ito at itatago sa aking tindahan. Kung tayo mahuli ng may hawak na baril, nakalikom naman ako ng pera para sa ating paglabas. Lahat ito ay nakaplano. Kailan ba magsisimula ang palabas na ito? Ako'y naiinip na at hindi ng iba pang nasa bulwagan. Pasensya ang kailangan nating pairalin sa gamit. Hinihintay pa ang pagdating ng Kapitan General. Kumusta ka, Basilio? O, Senyor Simon, hindi ko napansin ang iyong pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay lumalala, dulot na mabilis ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Paunting-unting nilalaso ng bayan. Makinig ka na mabuti, Basilio. Kakaunting sandali na lamang at magsisimula na ako magsikat. Matagal ko nung sinabi sa inyo, Senyor Simon, hindi ako taong politiko. Nandito ako para papiliin ka. Kamatayan ng magandang kinabukasan. Kung kamay matagumpay, lahat ng tumutulong na tulungan kami ay tataguran namin mga kaaway. Kamatayan ng magandang kinabukasan. Tiyak na ba inyong pagtatagumpay? Kaya kong hikayatin ang lahat. Sa aking mga sinasabi, naniniwala sila na galing sa general at sa mga praile ang aking mga sinabi. Sa ganoong pamamaraan, mas mapapabili ko silang umanib sa aking grupo upang maghimagsik. Ano ang magagawa ko? Simple lamang. Pumunta ka na sa Santa Clara at iligtas ang aking pinakamamahal na ikaw at si Kapitan Tiago lang ang nakakalam. Si Maria Clara? Oo, tama, si Maria Clara. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ginagawa ko lang ang lahat nito upang buksan ang pinto ng kumbento. Ngunit huli na ang lahat. Ano ang iyong ibig sabihin? Patay na si Maria Clara. Sinungaling! Buhay pa si Maria Clara at ililigtas ko siya ngayong gabi. At ikaw ang mamamatay. Totoo ang aking sinasabi. O siya, kung ayong maniwala, ikaw ang pumunta sa kumbento para malaman mo. Tadeo, ano ang nangyayari dito? May mga nakita na kapaskil kagabi at nagawin ng kabuluhan. At mukhang masaya ka. Malamang, walang pasok kay Salito! Salito, ano ang nangyayari dito? Ba't ako pa tinatanong mo? Wala akong kinalaman. Isagani, sino ang nadikit ng mga paskil na iyan? Wala akong kinalaman. At bakit natin niliistiga ng pangalit na ito? Ayon sa nabalitaan ko, kabilanggo si Basilio. Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya na. Ngunit dahil nga patay na si Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Ano ang dapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana Bali. Pakiusap. Alam ko na, si Padre Camora. Tama, makakatulong siya sa iyo. Halika huli at puntahan natin ang Padre. Ngunit Hermana Bali, wala na bang ibang paraan? Alam mo siya'y makapangyarihan at may impluwensya sa pamahalaan. Panigurado may liligtas niya ang isang bibitayan. Halika na huli, nasamahan kita sa kumbento. Ngunit Hermana, dali na huli. Pumasok ka na. Siya lang makakatulong sa iyo upang makalaya si Basilio. Huwag ka naman maging makasarili at tulungan mo si Basilio na ngayon ang kinakailangan ng tulong mo. Gagawin ko ito para sa iyo aking mahal. Patawad. Ano ba huli? Tara na! Makasalanan! Makasalanan! Tita, totoo ba? Sumagot ka, mahal ko. Totoo bang mga bali-balitang ika'y kakasal na sa iba? At kayo manito pa talaga? Sarani, patawarin mo ko. Hindi ko na isasaktan ka. Ngunit ginagawa mo na. Paulita, tumingin ka sa aking mga mata. Walang katotohanan ng mga iyon, hindi ba? Hindi ka magpapakasal sa iba, hindi ba? Tayo ang magpapakasal sa tamang panahon, hindi ba? Patawad sa Gani. Ngunit tama na. Maghiwalay na tayo. Akala ko ba'y masaya ka sa akin? Ang sabi mo pa nga'y, Ayoko na sa Gani. Hindi na kita mahal. Nakapagod kang mahalin. Magpapakasal ako kay Juanito dahil yun ang makakabuti para sa akin. May ibibigay niya ang lahat ng aking kailangan. hindi Paulita. Hindi ako papayag. Makinig ka sa akin. Hindi sa Gani. Ikaw ang makinig sa akin. Intindihin mo naman ako. Ang nais ko lamang ay kabubuti ko. Hindi mo sa akin mabibigay ang buhay na aking nakagustuhan. Hindi mo yun kaya. Kapag pipiliin kita, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala akong maganda kinabukasan sa iyong piling. Paulita, aking sina. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin upang mapanatili ka. Gagawin ko ang lahat. Mapatunayan ko lamang ang aking sarili maging ang pag-ibig ko para sa iyo. Sabihin mo, tatawirin ko ang anumang bundok.
Lalanguyin ko ang anumang dagat, maging ang mga bituin ay aking susuntukin upang hindi ka lang umalis. Buo na ang aking desisyon at alam kung tama iyon. Formal na ako nagtutulay sa iyo at magpapakasal kay Juanito sa pangalawa. Mas mabibigyan niya ako ng magandang buhay kaysa sa iyo. Patawarin mo ako Isagani, ngunit hanggang dito na lang tayo. Hindi ka pa rin sa aming kasal kung nais mo dumalo. Paalam na. Pero Paulita, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mababaliw ako kung mawala ka. Alam ko, ngunit Isagani, tama na. Hindi na kita mahal. Ayoko na. Pakawalan mo na ako at baka may nakita pa sa ating dalawa. Ayoko maging dahilan pa ito ng pagkausgad ng aming kasal ni Juanito. Sana ito ng huli natin sa pagkita. Paalam na. Maging maligaya ka. Senyor, mayroon hong naghahanap sa iyo ng nagngangalang Basilio. Bilisan mo at papasukin mo siya. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng Diyos ng ito. Ngayon, nandito na ako upang maghiganti. Ayan lamang ba ang dahilan mo kung bakit ang Oo, sina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagpapalaya sa akin. At ngayon, handa na ako tumulong sa paghiganti. Katarungan na sa ating sarang dito na sinimulan ng pagsisan. Dahil akala ko inabando na. Ngayon, wala nang tao na iwan na aking mamahalin. Wala nang halaga ang iba. Lampara, ayan ang plano mo. Ano naman ang magagawa niya? Malalaman mo mamaya-maya. Na-promise na rin. Tama. Ito ang gagamitin natin natin. Para saan naman natin yung gagamitin? Mamaya, magtitipon-tipon ang lahat. At gamit ito, sasabog at papakainin ng lahat. Kailan? Tungkol saan ang sama-sama? Ngayong gabi, ang lamparang ito ay doon sa handaan sa bawat galaw ng lampara upang maging mas maliwanag ang sunog. May tatanim ang tatam sa nitroglycerin at ito'y sasabog kasama ang buong kwarto dahil kalat-kalat ang mga pulbura roon. Hindi mo na kinakailangan lang. Sa pagsabog ng lamparang iyon, ay senyales sila kabilang tayo sumatake nasa bundok ng Santa Mesa. Dadalhin muli sa tindahan ni Quiroga upang pakuwalin ng armas. Kung ayaw kumuha ng armas, ay patayin silang lahat. Lahat? Oo, lahat. Walang duwag sa atin ngayon. Bawal ang duwag. Ang aking pinahahalagahan ay kung ano sasabihin ng mundo sa kabuluhan nito. Ang mundo ay papalakpakan tayo. Ang mga Europeo ay pupurihin pa tayo dahil sa halip na resulta lamang ay wala sa pamamaraan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Wala nang magandang ibinigay sa akin ng mundo ito. Ang aking ina, kapatid ay pustahan na matay dahil sa kawalan ng kaparihan. Nasisayaan ako sa mga sinasabi mo, Basilio. Ngayong gabi, sa pagpatak ng alas 9, siguraduhin mo malayo ka sa kali-atay. Gusto mo pang mabuhay. Ngayon ang kasal ni Juanito at Paulita, gaganapin ito sa lamang bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga bisita may kinalaman sa politika. Ngayon ang kanilang huling araw sa Maynila. Sa iyong tingin, kailangan pa ba ng bagong masal ang liwanag? Ngayon naman siguro sila lagi nga sa dilim. Wow, ngunit. Mauna na muna ako. Mayroon ako mahalagang pagpupulong ngayong gabi. Maganda siguro siya, Senyor Simon. Ang sinasabi mo ay siguro ay nasa aking isipan. Ngunit hindi na ako malulong muli sa pagpupulong. Padaanin mo ako. Hindi ka maaari makadaan ng walang imbitasyon. Ano ang nangyayari dito? Wala naman po, Senyor Simon. Eskolta, dali! Siya, at makaalis na. Ang lampara ay malapit na sumabog. Isagani, bakit ka nagkikito? Wala lang. Gusto ko lang masilayan ang aking pinakamamahal sa uling sandali. Dahil bukas ay iba na siya. Wala nang oras, kailangan mo nang umalis. Bakit? Anong nangyari? Gusto bang mamatay? Kamatayan? Matagal nang patay ang puso ko simula nang iwan ako ng taong pinakamamahal ko. Maghihintay ang kamatayan sa buhay na iyan. Anong ibig mo sabihin, Basilio? Para makalaya sa kamay ng malulupit, kailangan silang masugpo. Ang laparang hamdog ni Senyor Simon ang magiging dahilan ng malawakang pagsabog ng tahanan kung nasa ng piging. Hindi maaari yan. Ayon ang mangyayari Isagani. Ang lampara na iyon ang sasabog sa anumang oras, kaya halika na at umalis. Manat Rizal Pares at nilagdaan ni Crisostomo Juan Ibarra. Imposible. Matagal na siyang patay. Bakit? Sino ba siya? Bakit natatakot kayong lahat? Masamang biro ito at may mga kababaihan dito. Paano makakasulat isang Filibustero na 13 taon ng patay? Totoo na siyang nagsulat. Kilala ko ang kanyang sulat kamay. Manat Rizal Pares? Ibig sabihin, patayin tayo lahat? Ang buong ito ay siguradong kagagawan ni Simon. Paano may nasabi? Siya lang naman ang nag-organisa na handa ito at siya ang may dala ng lampara.
Kaya pala hinahanap na siya ng mga otoridad. Ako si Cabesan Tales, kilala bilang Ilabot ng Luzon, ang niloko lamang ni Simon. Sa panahon na mahuli ko siya, pagbabayaran niya lahat na nangyari sa ating mga kasuman. Sinungaling Ginoo, niloko niya tayong lahat. Padre Florentino, tulong. Simon, ano nangyari sa'yo? Humiga ka muna upang magamot ang iyong mga sugat. Maraming salamat, Padre Florentino. Ngunit, huli na ang lahat. Hindi pa uli ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita pasalamatan, Padre Florentino. Sulat po para kay Padre Florentino. Ano yan, Padre Florentino? Ito, isang telegrama. Ano ang nilalaman? Ayon dito, ikaw ay dadakipin paglubog ng araw. Padre, ako ay nauuhaw. Wala nang saysay ang aking buhay. Mabuti patukasan ko ng aking buhay. Mga pagin, ano nagawa ninyo, Simon? Nakaramdam ako ng sakit. Malubhang sakit. Ngunit hindi na ito magkatagal. Uminom ako ng lason upang wakasan ang aking buhay. Alam ng Diyos na lahat tayo nagkakamali sa inyo, Simon. Ika'y pinatawad na niya, pinakita niya ang kanyang kalakasan. Tinalo niya ang iyong balak na parusahan kanya. Ngunit, hindi kanya kayang hatulan. Sa iyong tingin, ang ating bansa ba ay uunlad? Ang Diyos ay ang katarungan at kaawaan. Hindi natin kayang questionin ang kanyang ginagawa. Ngunit, naniniwala ako kung walang kalayaan ay walang katarungan. Bakit niya ako pinigilan sa aking mga balak? Pag ako'y nagtagumpay, makukuha natin ang kalayaan. Baka nakita niya na walang katarungan ang iyong pamaraan para makuha ng kalayaan. Tanggap ko ang iyong paliwanag. Ngunit bakit hindi niya pinarusahan ang mga taong dahilan kung bakit kami naghihimagsik? Huwag mo siya sisihin, Senyor Simon. Ang kanyang parusa ay darating din. Salamat, Padre Florentino. Sana ikaw buhay pa at makita mo ang kalayan ng bayan na ito. Nagbibigay kasiyahan sa akin na mayroong taong katulad mo. Bihira na lamang magkaroon ng taong katulad mo. Sana magpakita ng awa ng Diyos sa mga taong gumawa ng mali sa iyo. Sana ikaw ang maging modelo sa mga kabataan upang maging pag-asa sa ating bayan. Manatili ka sana sa kailalim mo ng karagatan, na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang mithiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, diyan ka muna. Bubudyo laban kay Titus. Akala ko ba malang masaysayan? Hindi tayo tagay. Ayoko din, Lolo. Kaso ito na ang tanging paraan upang makabayad. Hindi ako. Hindi ako papayag na magpapaalipin ka. Go. Sa'yo, babe. Pakilagpasan ng plano tungkol sa paaralan. Go. Wait lang, nakalimutan ko. Shine bright like a diamond. Go na. Ay, nakaka-visit naman to. Situsin to, 50-50. Papasukin mo ako. Saan ka papasok dyan?